Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, because He is holy, He is just, He is righteous, He is for truth and justice, He is full of mercy and grace. He created us in His image and likeness, and so we look like our Father. That's why He requires us to be like Him. That's why He sent Jesus Christ to us, to redeem us, to cleanse us from our iniquities. In Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. Our Jesus, the mediator, the only mediator, the only Redeemer, the Lamb of God, the High Priest, Emmanuel, the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords. The precious blood of Jesus will never lose its power. Kaya, we have a hope in the future. Because of Jesus Christ, when time will come, we will be with our Father. And I thank the Holy Spirit for the gift of knowledge and wisdom, the gift of discernment, for all the gifts, and for the fruits that He is showering to us. We need our Savior. Hindi tayo makakalapit sa tatay natin kung wala si Jesus Christ. Yung ibang mga tao ay nalang maniwala kay Jesus Christ. Nakalagay sa John 3:16, "For God so loved the world, that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Kung sinong maniniwala kay Jesus Christ, magkakaroon ng everlasting life. Yun pa lang, no? Yun pa lang isang verse na yan. Proof na yan. That Jesus Christ is like our Father. Magkaiba si Almighty Father, magkaiba si Jesus Christ, magkaiba ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, ipinadala sa atin to remind us of the goodness of our Father and the teachings of Jesus Christ, para hindi tayo malungkot, hindi tayo parang mga orphans. Dahil si Jesus, when He was in this world, He felt like He was an orphan. But since the Almighty Father sent to Him the Holy Spirit, masaya si Jesus Christ. Because ang ating real family, si Almighty Father, si Jesus Christ, and all the heavenly hosts, ang real home natin is not this world. Ang real treasure, it's not the things of this world. Hindi yung gold, hindi yung mga jewelry na nakikita ninyo, no? Dito sa mundo na expensive, na sobrang mahal. Hindi yun ang jewelry. Hindi yun ang treasure. Ang real treasure, si Almighty Father. At si Almighty Father, tayo ang kanyang inheritance. We are precious in God's sight. Gusto niya lahat ng kanyang mga anak nasa kanya. Kaya pinadala niya sa Jesus Christ sa atin.
dahil matitigas ang ulo natin. Nakalimutan natin siya. And He sent Jesus Christ to remind us of our Father. And Jesus Christ is victorious. And so we will be victorious as well. We have something to look forward to. Kaya ang daming tao, no? Sa mundo, marami, lahat tayo, malungkot. Hindi ba kinakaranas ng kalungkutan? Nalulungkot ang mga tao dito sa mundo. Kahit na gaano kayaman, gaano kasikat, gaano kadaming power meron ng tao dito sa mundo, nalulungkot sila. Kahit sa sulok ng mundo, nalulungkot. Bakit? Hindi nila na-discover si Almighty Father. At kung na-discover man nila or nakilala nila si Almighty Father, very shallow lang ang pagkakakilala nila. Kaya napapahamak sila. Ang dami ng mga tao, they took their own lives. But we are blessed because our Father chose us. Hindi tayo ang pumili sa tatay natin. Siya ang unang pumili sa atin. Itong mundo na to is just a testing site to check the people who are worthy to be with our Father and Jesus Christ in heaven. Yung ibang mga tao hindi kinakaya ang mundo na to, kaya sarili nila no, nagde-decide din sila na umalis. They kill themselves. Meron akong nabalitaan dito sa internet. Nabasa ko, boxer siya, sikat siya. Nasa isang first world country siya nakatira. Hindi siya pinukulang sa pagkain. Kompleto lahat meron siya, pero depressed siya. And so, he unalived himself. Kaya tayo, kakapit tayo sa tatay natin. Jesus Christ, He is our strength. If we have faith in Jesus Christ, it means we also have faith in our Father. So last time we read 2 Chronicles chapter 13. It's about when Abijah reigned in the kingdom of Judah. So si Abijah, anak siya ni Rehoboam, kay Maaka, na ang lineage ni Maaka ay isang Geshurite, dahil ang lolo niya ay si Absalom. So merong history itong si Maaka sa kanyang lineage na hindi from the tribe of Judah originally, kasi nga yung may lahi siya na Geshur. Pero itong tatay ni Abijah, syempre kay David. So apo ni
great grandson ni David, grandson ni Solomon, son ni Rehoboam, si Abijah. So itong si Maacah, favorite, or he was the most loved wife of Rehoboam. Kaya siya ang piniling maging king ni Rehoboam, si Abijah. Kasi nga, mahal niya si Maacah or Micaiah. At niremind niya si Jeroboam na bakit si Jeroboam gumawa ng mga golden calves instead of worshiping the Almighty Father. Instead of being faithful to the Almighty Father, na nagpunta si Jeroboam sa Egypt, dala-dala niya yung culture, yung cult ng Egypt. Ang abomination, which is idolatry. So yung Babylon, no, yung Babylon, yung Tower of Babel, after di ba yun ng ni Noah's Ark, dumami na yung mga tao. And then nagkaroon ng Tower of Babel. Sa Tower of Babel, ang pinaka strong man sa Tower of Babel was Nimrod. Nabanggit sa Bible, sa Book of Genesis, ang name na Nimrod. No? So si Nimrod, meron siyang wife. Ang wife niya, si Semiramis. Semiramis, Isis, Ashtaroth, Ishtar, Easter, iisa lang yon. Asherah, Astarte, iisa lang yon. Kaya sa Iran, merong oldest religion doon, Zoroaster or Zoroastrianism. Zoroaster, Aster, Ishtar, Easter, Astarte, Asherah, Ashtoreth. So, iisa lang yun. Ngayon, syempre, yung mga tao nag-travel, dahil nga naghiwa-hiwalay ng mga tao sa Tower of Babel, dahil iba-iba na sila ng language, yung mga nasa Tower of Babel, nang naghiwa-hiwalay sila, itong mga Egyptians, napunta sila sa kung saan nasaan sila ngayon sa Egypt. Nag-travel sila sa Egypt. So, dala-dala nila si Isis, si Ishtar, si Astarte, si Easter. Dala-dala nila yan. Kaya nga itong si Jeroboam, napunta lang siya ng Egypt, na-impluensyahan siya agad. Dala-dala niya ngayon yung abomination sa Israel. So, yung mga foreign gods na yun, or false deities na yun, iisa lang sila. No? Iisa lang sila. Puro ang sinasamba ay mga creature. Kaya nga sabi ni Almighty Father, sabi dito sa Book of Romans, and they worship the creature rather than the Creator. So, sino ba yung mga creature? Mga tao, mga animals, creeping things, kung ano-anong sinamba ng mga tao. Yung ahas, sinasamba ng mga tao. Sinasamba ninyo. Di ba nagpapatattoo pa kayo? Papatattoo pa kayo eh. Ng lion, ng tiger, ng katol. Nagpapatattoo pa kayo. Ng ahas, tas may bulaklak. Kasi sinasamba ninyo, kasi may ibig sabihin sa inyo yan. Ibig sabihin parang prosperity sa inyo yan, yung ganong mga tattoo. Parang nakadikit sa katawan ninyo. It's a sign of insecurity. Lahat tayo insecure. May insecurity tayo.
Dahil nga, nandito tayo sa mundo, hindi natin kasama yung tatay natin. Pero pasalamat tayo dahil pinadala niya sa atin ang Holy Spirit. At si Almighty Father, nakatingin siya sa atin. Nakikita niya tayo. Kung anong ginagawa natin, naririnig niya tayo. Ngayon, naririnig tayo ni Almighty Father. Kamukha natin ang tatay natin. Meron akong napakinggan na sa internet. Sabi niya, si Almighty Father ay Spirit. Yes, the Almighty Father is Spirit. But, meron din siyang kagaya natin. Dahil nga, di ba nakita siya ni Moses? Yung back niya, nakita ni Moses. Kasi nga, kamukha natin yung tatay natin. Hindi pa time na makita natin ngayon. Kung gusto niyo makita si Almighty Father, gusto niyo na ba? Uwi na tayo kung gusto natin makita si Almighty Father. Yun lang ang time na makikita natin si Almighty Father. Pag uwi natin at may time din na yung end of times. No? So, dalawang klase yun. Kung uuwi na tayo ngayon or sa end of times. Dahil hindi natin alam kung kailan, hanggang kailan tayo dito sa mundo na to. Pero kay Almighty Father, tapos na ang istorya ng mundo na to. At saka, binanggit natin dati, 3 years ago, na magkakaroon ng red algae, no? Magiging parang dugo yung tubig. Nakita niyo ba sa news? Yung red algae, parang dugo yung tubig, no? Nung August, tsaka nung October. Nito ko lang kasi nakita eh. Binanggit na natin yan, nagbabasa tayo ng Book of Revelation. Naging parang dugo yung tubig. So, the Book of Revelation is unfolding before our very own eyes. Kaya binabasa natin ang Bible. Nakikita natin yung power ni Almighty Father. He is powerful. Lagi niyang nire-remind ni Almighty Father dito sa Old Testament, sa Old Covenant. Yung abominations, galit na galit si Almighty Father sa abominations, sa wickedness. Sa uncleanness. Malilinis lang tayo by the blood of Jesus Christ. Tapos dito, no, sa 2 Chronicles chapter 13 din, nag-recap lang tayo. Umalis yung mga priests and Levites sa common lands. Sa all over Israel. Pumunta sila sa Jerusalem. At Judah, doon sila nagstay. Yung mga Levites at saka mga priests of the Almighty Father. Dahil itong si Jeroboam, gumawa siya ng sarili niyang priest para sa kanyang mga false gods. So, habang nag-aaway si Jeroboam tsaka si Rehoboam, si Abijah tsaka si Jeroboam, nagpe-pray si Abijah na sila ay maging victorious. Kaya they burn sacrifices to the Lord. Nag-offer sila ng prayer kay Almighty Father. At they acknowledged the Almighty Father as their head. Nakalagay dito sa verse 12, God Himself is with us as our head. Kasama namin si Almighty Father. Kaya matapang si Abijah. Dahil kasama si Almighty Father,
tayo, matapang din tayo, kasama natin si Almighty Father, kasama pa natin si Jesus Christ, kasama pa natin ang Holy Spirit. Sabi ni Abijah, wag na kayong lumaban sa amin, hindi kayo mananalo. Pero itong si Jeroboam, meron siyang strategy. Ginawa niya, pinaligiran, no? Sa harap at saka sa likod yung mga men of valor of Judah and Benjamin, yung kingdom of Judah. Pag sinasabing kingdom of Judah, kasama na rin ng Benjamin. So it's like an ambush. So sa likod may kalaban, sa harap may kalaban. So ang ginawa ng mga tao, nag-pray sila. They cried out to the Lord. And then the priest sounded the trumpets. So sino ang nakipaglaban para sa mga kingdom of Judah? Si Almighty Father. It happened that God struck Jeroboam and all Israel before Abijah and Judah. And the children of Israel fled before Judah, and God delivered them into their hand. So natalo ang kingdom of Israel. Kaya nakuha ni Abijah yung Bethel, yung city of Bethel, pati mga subdivision, kasi Bethel, no, parang city to, tapos villages, parang subdivision, or barangay. Joshana and its villages, and Ephron with its villages. So, hindi na nakarecover si Jeroboam. At, since nalungkot si Jeroboam, nawala siya ng pag-asa si Jeroboam. Na-depress siya. So, meron dito, sa 1 Kings chapter 14, nung may anak si Jeroboam, may sakit, lumapit sila ngayon sa isang man of God. Nung buhay pa si Jeroboam, lumapit sila sa isang man of God dahil may sakit yung anak niya. So, yung man of God, si Ahijah. So, sabi ni Jeroboam sa kanyang wife, puntahan mo si Ahijah. Pero huwag kang magpapakilala na asawa kita. Mag-disguise ka. Punta ka sa Shiloh. Dali mo yung anak natin para gumaling. Ngayon si Ahijah, dahil matanda na siya, hindi na siya nakakakita. Pero, dahil lang sa kanyang spirit of the Almighty Father, alam niya na yung wife ni Jeroboam ang gustong kumausap sa kanya. Anong nangyari? Sinabi ni Ahijah na yung anak mo ay mamamatay. Itinaas ni Almighty Father si Jeroboam sa mga tao or ginawang king ng kingdom of Israel. Pero anong ginawa ni Jeroboam? Unfaithful to the Almighty Father. Kinalimutan si Almighty Father. Kaya, hindi dininig ni Almighty Father ang prayers ni Jeroboam. Dininay siya o nireject siya ni Almighty Father dahil si Jeroboam nireject niya si Almighty Father. Ganon si Almighty Father. If we reject our Father, He will reject us. Nakakatakot magalit si Almighty Father. So, si Jeroboam, hindi niya sinunod yung mga commands ni Almighty Father, yung mga statutes. Yan ang nangyari sa household ni Jeroboam. I will bring disaster on the house of Jeroboam and will cut off from Jeroboam every male in Israel, bond and free, and I will take away the remnant of the house of Jeroboam as one takes away refuse until it is all gone. Parang basura ko silang itatapon. Ito ay makikita sa 1 Kings chapter 14, tungkol kay Jeroboam. So, nung sinabi na yon ni Ahijah sa wife ni Jeroboam, ang pag-uwi ng bahay ng wife ni Jeroboam, namatay na yung bata. At hindi na may pagpapatuloy yung lineage ni Jeroboam. Kasi ang plano originally was to make Jeroboam and his sons a dynasty, gaya ng
nangyari kay David, yung mga anak niya, di ba, dynasty yun, yung anak niya, ng anak niya, yun ang nagiging king. Yun dapat ang originally plano ni Almighty Father. Pero, ba't inalaw ni Almighty Father to teach us, ipakita sa atin, that we must be faithful to the Almighty Father to the end, hindi lang sa umpisa. Kaya si Jeroboam, matay siya. He reigned 22 years. And then, yung anak niya ang nag-reign as king of Israel. Pero, anong nangyari? Hindi natuloy na king ang kanyang anak. No? So, ito yung nasa 1 Kings chapter 14. Para lang i-refresh yung mind natin about what happened with Jeroboam. Pero wala ito sa 2 Chronicles chapter 13. Ngayon, balik tayo dito sa recap natin sa 2 Chronicles chapter 13. Si Abijah, may 14 wives siya, kaya maraming anak, maraming asawa para magkaroon ng madaming anak. Kasi pag marami kang anak, ibig sabihin nun, powerful ka. Pero ngayon, syempre, isa na lang ang asawa ninyo. Huwag niyong damihan. Ha? Isa lang asawa, hindi nyo pa kaya eh. Dinadamihan pa ninyo. Eh, sino ba kausap ko? Sarili ko lang naman ang kausap ko. Isa lang, di ba? Gumagawa ng sariling problema. Iba na kasi ngayon, ha? Noon, iba. King siya eh. Ha? Kung hindi ka naman king, manahimik ka na. Inalaw ni Almighty Father to. Pero sa New Covenant, mamahalin natin ating kapwa-tao. Huwag natin sasaktan. Isa sa mga kapwa-tao natin, yung mga asawa ninyo. Ha? Kapwa-tao ninyo yun. Kasama na yun sa sa love your brethren as you love yourself. Oo, nagkasawa man kayo ng iba, maging civil na lang kayo doon sa mga naging past na asawa ninyo. Civil na lang, ano? Ano ibig sabihin ng civil? Yung respected pa rin, parang normal. Hindi yung aawayin, gano'n. Hindi yung ginagawa mong triangulation, pinag-aaway-aaway may mga naging asawa mo. Kalokohan yun, parang that's demonic. Ha? Yung pinag-aaway-aaway may mga tao, that's demonic. Tuntua ka ba pag nag-aaway mga babae? Pinag-aawayin ako ng mga babae. That's demonic. No? So, dito tayo sa 2 Chronicles chapter 14. So, after ni Abijah, si Abijah ngayon ay he rested with his fathers. Pwede inom mo na ang kape. Ay, inom na ako. Ang laki ng baso ko. Meron pang yellow. Ang laki ng yellow, di ba? Giant. 2 Chronicles chapter 14. So Abijah rested with his fathers, and they buried him in the city of David. Then Asa his son reigned in his place. In his days, the land was quiet for 10 years. So walang war na nangyayari for 10 years. Ang naging nag-reign as king was Asa after Abijah. Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. So, ang ginawa ni Asa, he became faithful to the Almighty Father. For he removed the altars of the foreign gods. Tinanggal niya yung mga altar. And the high places. Pag sinasabing high places, yung places for pagan worship. Pag sinasabing pagan worship, ano yung sinasamba doon? Iba-iba. Mga tao, hayop, halaman,
mga bato, yun. Pagsasabing paganism, maraming sinasamba. Kayo ba, marami ba kayong sinasamba? Pag marami kayong mga tinatawag na mga tao, aside from the Almighty Father and Jesus Christ, pag marami kayong tinatawag, that's paganism. That's not being a Christian. Pag meron kayong mga anting-anting, that's paganism. When you practice yung naglalagay kayo ng design ng tree na nagsisymbolize ng paganism, ng pag-worship ng paganism, that's paganism. Naglalagay kayo ng bagwa, naglalagay kayo ng dragon, ng ahas, year of the pig, year of the rabbit, year of the snake, year of the year of the dog, year of the cat, year of the aardvark. Ano naman year of the aardvark? Year of the ant, year of the caterpillar, year of the butterfly, mga ganon. That's paganism. Hindi nyo man sinasamba, pero nagsisymbolize siya ng prosperity. Gusto yung yumaman dito sa mundo na to. So gusto nyo dito lang sa mundo na to mayaman kayo. Pero in the life, after the lives that we have here on earth, ayaw nyo mayaman kayo. Mamimili lang kayo. Kasi ang tunay na treasure, si Almighty Father. Kaya yung iba yung nagtuturo ng mga prosperity gospel, no? Yayaman kayo dito sa mundo. Magbigay kayo ng tithes, yayaman kayo dito sa mundo. Hindi yun ang turo ni Jesus Christ. Hindi yun ang turo ni Almighty Father. Naliligaw na ang mga tao kasi ang focus ng mga tao dito sa mundo ay ang kayamanan dito sa mundo, ang power dito sa mundo. Hindi dito, dahil itong mga mundo na to, it's just a mirage. Hindi tayo forever dito sa mundo na to. Kasi yung mga mayayaman ngayon sa mundo na to, yung mga naka-past, yung mga year 1800s na mga mayayaman na tao, na mga sikat, asan na sila? Wala, di ba? Kasi nga hindi tayo forever dito sa mundo na to. Kaya dapat ang i-aspire natin, ang goal natin, is to be rich in the eyes of the Almighty Father. Paano mangyayari yon? Dapat nasa sa atin si Jesus Christ, sa heart natin. Kaya nga nakalagay sa Book of Revelation, di ba? Akala mo mayaman ka, pero hindi ka mayaman, mahirap ka. Nakalagay sa Book of Revelation. At ano naman ang sabi dun sa mga taong mahirap na nagtitiwala kay Almighty Father? Akala mo mahirap ka, hindi ka mahirap, mayaman ka. Kasi they will inherit the kingdom of God. Kaya mayaman yung mga tao na ang focus nila ay si Almighty Father. Pero yung mga tao na ang focus nila yung kayamanan dito sa mundo, maging corrupt, maging mag-abuso ng power, ang focus lang ay material gains, those people are poor. Hindi magaganda ang kotse nila, magaganda ang bahay na. Sa paningin ni Almighty Father, basura. Basura ang kung anong meron tayo dito sa mundo. Kasi kaya nag-worship ang mga tao ng mga trinkets na mga pampaswerte kasi gusto nyo maman dito sa mundo na to. Pero yung mga bagay naman na makakapaghiwalay sa atin kay Almighty Father. Meron naman nagsasabi na Christian sila, pero at the same time, they also practice
displaying dragons in their homes. Nag-display sila ng kung ano-ano, pampaswerte. So, mamimili ka lang. Alam ni Almighty Father ang hearts natin. Mamimili ka, si Almighty Father, ba ang gusto mong sumwerte rito sa mundo? Hindi pwedeng doble, hindi pwedeng dalawa. It's either kay Almighty Father ka o dito ka sa mundo na to. Pag ang pinili mo sa ang mundo na to, sino ang naghahari sa mundo na to? Kahit si Almighty Father create ng mundo na to, pero inangkin ng devil ang mundo na to. Kaya magulo ang mundo. Tuloy natin So itong si Asa, he removed the altars of the foreign gods in the high places and broke down the sacred pillars and cut down the wooden images. Ano ba yung mga wooden images? Si Asherah, si Astarte, si Ishtar. Hindi lang to wooden, Sa ngayon, gawa sa semento, gawa sa bakal, gawa sa gold, silver, bronze. Sumasamba ba kayo sa wooden images? Gold-plated man yan o hindi? Binubuhat ba ninyo? Pinupunasan ba ninyo ng panyo? Hinahalikan ba ninyo? That's abomination in the eyes of the Almighty Father. Baka sabihin, hindi si Mary naman yun But sino ba si Mary? Hindi siya God. Yung siya niya, yung womb niya, vessel. Pero siya mismo, hindi siya God. Kaya nga nakalagay, diba? I need a Savior, my Lord. Sabi ni Mary, my Lord. Na kailangan din niya ng Savior. Hindi itinuro sa atin ang mga ninuno natin or ng mga tao, or kung may nagturo man sa atin, hindi nakaabot. Ngayon, alam na natin ang totoo, nagbabasa na tayo ng Bible. Read the Bible on your own. Kayo mismo magbasa. Ask God to help you through the power of the Holy Spirit so that you may understand the Bible. I encourage you to read it on your own. Baka sabihin nyo lang, decision ko to, or invento ko to. Hindi. You read the Bible on your own, please. Kahit hindi kayo manood dito, you read the Bible. Verse 4, He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandment. Sino ang law natin ngayon? Sino ang commandment natin? Ang law natin, si Jesus Christ is the fulfillment of the law. Si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, never siya nagkasala. Check lahat siya. He passed the test with flying colors. Kaya si Jesus Christ, sa Kanya tayo kakapit. Nang utos ni Almighty Father, yung commandments, ginawa ng dalawa ni Jesus Christ, Sinamarize ni Jesus Christ, para hindi na mahirapan ng tao na kabisaduhin. Hindi, 10 yun Ay, hindi ko kabisado. Ginawang dalawa na lang ni Jesus Christ. Pinadali na ni Jesus Christ para sa atin. He also removed the high places and the incense altars from all the cities of Judah, and the kingdom was quiet under him. Kaya naging quiet, nagkaroon ng peace sa land, sa kingdom of Judah, is because the high places were removed and they cut down the wooden images and broke down the sacred pillars. Ano ba yung mga sacred pillars? Kung isa sa mga sacred pillars, example, mga obelisk, Yung sacred pillars, mataas yun pillar, Nagsisimbolize yun. Noong unang panahon, ang sacred pillars, bato. Palatandaan yun. Na doon sila mag-worship.
Tapos may mga markings yun or drawings. So sinira yun, tinanggal yun. Kaya nagkaroon ng peace in the land of Judah. Ngayon tayo dito, sa mundo ngayon, tawag tayo ng Lord, heal our land, Lord, heal our land. Paano i-heal ni Almighty Father ang land natin kung tayo mismo ay nag-worship ng mga wooden images? Kung merong mga sacred pillars, kung merong mga high places, paano i-heal ni Almighty Father ang land natin? Paano mawawala ang mga calamities, ang mga pestilences? Ayaw niyong tanggalin yung mga nakagawian nyo na, no? Hindi, nakagawian na natin ito, huwag natin tanggalin. O sige, decision nyo yan. Kaya hindi mawawala ang mga trials and tribulations and pestilences and calamities sa mundo. Ayaw niyong tawagin si Almighty Father. Ayaw niyong magpakumbaba. Nakafocus kayo sa pera dito sa mundo. Hindi masama ang pera, but the love of money is the root of all evil. Nangaabuso ng tao. Malaki ang patubo. Nagpunta ako sa ano, no, yung may mga nagte-text, no, na halimbawa malalaking companies. Tapos sasabihin, i-donate mo na lang itong mga points mo para sa mga mahihirap. Malaking company yun, ha. Tapos halimbawa subscriber ka ng isang telecommunication company. Magte-text siya ngayon, meron kang points. Ngayon itong points na to, ano mo na lang, i-donate mo na lang para sa mga mahihirap. Nagtataka ako. Bakit yung mga companies na yun, hindi na lang sila mismo ang mag-donate. Kukunin pa nila sa kanilang mga subscribers, kukunin pa nila sa ibang mga tao. Bakit hindi na lang yung sarili ng company ang mag-donate? Meron akong isa pang na, isang company, sabi, hindi, kasi magdo-donate kami sa Kapuso. O magdo-donate ka sa Kapuso. O, kaya, itong may piso rito, magdo-donate ka ba ng piso sa amin? Sabi ko, bakit? Di ba ang laki ng kumpanya ninyo? Bakit hindi kayo mag-donate? Bakit sa mga mahihirap kayo nanghihingi? Mahirap din ako. Bakit? Di ba malaking kumpanya ninyo? Ha? Ba't hindi kayo mag-donate doon? Tapos piso lang. O piso nga lang di ba? Ba't hindi kayo magbigay kung gano'n? Kasi mahirap lang ako. Ngayon, malaking company kayo. Ngayon ang hihingi ng donation sa inyo. Bakit hindi kayo magbigay? Sinisingil nyo pa yung mga tao na pumupunta sa inyo para manghingi ng donation. Hindi naman mayayaman yung mga taong yun. Tapos kayo mismo na malaking kumpanya na napakalaki ng tubo ninyo, nanghihingi pa kayo sa tao. Hindi ko maintindihan Tapos, pag nag-donate sila, pangalan nila ang ilalagay nila. At pag nag-donate, may bawas sa tax yun. Swapang, di ba? May bawas sila sa tax. Pag nag-donate ka, nababawasan ng tax mo. Pero yung donation nila, kukunin nila sa mga tao, hindi kanila. So, may nabawasan ba sa kanila? Hindi sila nabawasan. Sino nabawasan? Yung mga tao na mga mahihirap. Yung mga malalaking kumpanya, hindi sila nabawasan. Ang nabawas sa kanila yung tax nila. Lalo silang yayaman. Selfish, greedy. Hindi naiintindihan ng tao. Minamanipula ang kapwa-tao, abusado. O kaya ngayon, damay-damay tayong lahat sa parusa ni Almighty Father. At sa parusa ni Almighty Father, isi-sift niya kung sino yung magandang tanim at yung pangit na tanim, yung parable of the wheat and tares. Halimbawa sa isang calamity, maraming namatay. Isang calamity. Merong mga good people doon who are people of the Almighty Father, and then there are also bad people
tatanggalin ngayon, ihiwalay ngayon ni Almighty Father yung mga souls of the good people who are faithful to Him, dadalhin niya sa kanyang barn, sa kanyang kaharian. And then yung mga people who were bad, sa eternal damnation. Yun ang example. Okay? So yung mga calamities na nangyayari sa mundo natin, may mga tao na nawawala dito sa mundo, yung mga good people and the bad people, yung pagsasabing good, faithful to the Almighty Father, dahil nasa heart nila si Jesus Christ, uuwi sila ngayon kay Almighty Father. But then, the wicked people, saan ang punta nila? Sa eternal damnation. That's the parable of the wheat and tares. Balik tayo ito, no? He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandment. He also removed the high places and the incense altars from all the cities of Judah, and the kingdom was quiet under him. And he built 45 cities in Judah, for the land had rest. He had no war in those years because the Lord had given him rest. Bibigyan tayo ng pahinga ni Almighty Father. Magiging maganda yung lugar natin. Hindi tayo mahihirapan. Hindi magkakaroon ng inflation. Kung maayos lang sana tayo. Kung maayos lang sana yung leader. Kasi kung maayos ang leader, yung mga tao, magiging maayos din eh. Parang nung kay King Solomon, strict si Solomon, kaya yung mga tao strict din. Lagi silang alert. There was peace in the land of, or in the kingdom of Israel din. Pero since wicked yung mga namamahala, gumagaya na ang mga tao sa mga wicked ng namamahala. Wickedness ng mga namamahala, wickedness ng kumpanya na namamahala. Damay-damay. Wickedness ng mga professional people. Selfishness, greediness. Damay-damay tayong lahat. Sige, gawin natin. Damay-damay tayo. Pero nagtitiwala kay Almighty Father, kahit madamay sila, mapupunta sa eternal rest with the Almighty Father in His heavenly abode. Kaya tayo naman nagtitiwala kay Almighty Father, hindi tayo matatakot. Sino ang dapat matakot? The wicked people, the greedy people. Verse 7, therefore he said to Judah, let us build these cities and make walls around them, and the towers, gates, and bars, while the land is yet before us. Because we have sought the Lord our God, we have sought Him, and He has given us rest on every side. So they built and prospered nung time ni King Asa, because they obeyed the Almighty Father. They sought the Almighty Father. They were faithful to the Almighty Father. Verse 8, and Asa had an army of 300,000 from Judah who carried shields and spears. So may dadalang shields, meron pang spears na mahahaba yung spears, di ba? And from Benjamin, 280,000 men who carried shields and drew bows. May shield na, meron pang daladalang bow and arrow naman. Yung sa Judah, shield and spears. Yung sa Benjamin naman, dahil magkasama silang tribe, as a tribe of Judah, as a kingdom of Judah, ang kanila namang expertise, shields and bows and arrows. All these were mighty men of valor, matatapang, able to withstand any battle. Verse 9, when Zer the Ethiopian came out against them with an army of 1,000,000 men and 300 chariots, and he came to Maresha, Ethiopian. No? So si Zerah, Ethiopian, which means to say, dark skin tong si Zerah, kasi Ethiopian siya. Alam naman natin na mga Ethiopian, malalakas din yung katawan nun. Matatangkad din yon.
Meron siyang army. 1,000,000 men and 300 chariots. Ganon kadami ang tao na noon. May milyon ng tao noon. Ha? Kala ninyo, konti lang ang tao noon? So Asa went out against him, and they set troops in battle array in the valley of Zephathah at Maresha. And Asa cried out to the Lord his God, and said, Lord, it is nothing for you to help, whether with many or with those who have no power. Help us, O Lord our God, for we rest in you. Nagtitiwala kami sa iyo, Almighty Father. Mahina man kami, konti man kami, pero ikaw ang lalaban para sa amin. O Lord, you are our God. Do not let man prevail against you. Sabi ni Asa. So the Lord struck the Ethiopians before Asa and Judah, and the Ethiopians fled. Kahit madami ang mga Ethiopians, ilan ang Ethiopians? Millions. Talo ang mga Ethiopians. Bakit? Kasi si Almighty Father nakikipaglaban. Kahit na konti lang tayo, kung si Almighty Father ang makikipaglaban, mananalo tayo. Because our Father, He is powerful. He created this world. If we only trust Him. Verse 13, and Asa and the people who were with him pursued them to Gerar. So the Ethiopians were overthrown and they could not recover. Hindi na nakarecover yung mga Ethiopians. For they were broken before the Lord and His army, and they carried away very much spoil. Ang dami nila na plunder sa mga Ethiopians. Natalo ang mga Ethiopians. Then they defeated all the cities around Gerar, for the fear of the Lord came upon them, and they plundered all the cities. Pati na yung mga cities around Gerar, takot kay Almighty Father. Kasi alam nila si Almighty Father. Kilala nila na pag si Almighty Father ang kasakasama ng Kingdom of Judah, talo na sila. And so, they plundered all the cities. For there was exceedingly much spoil in them. They also attacked the livestock enclosures and carried off sheep and camels in abundance and returned to Jerusalem. So, ang dami lang mga plunders, mga iba-ibang klase, mga animals. Kasi pag sinasabing may mga animals, may sheep, may cattle, may camel, may livestock. Equivalent ka rin din kasi ito ng may pera. No? Dahil pwedeng i-breed or padamihin, kasi pwedeng ibenta, pwedeng kainin. So, kaya nanalo sila. Because the battle is the Lord's. It's not the people. Kahit gaano pa kadami ang kalaban, kung ang kasama ay si Almighty Father, talo ang kalaban. Dahil si Almighty Father, He is powerful. 2 Chronicles chapter 15. Now the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded, and he went out to meet Asa, and said to him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin, the Lord is with you while you are with Him. Kasama niyo si Almighty Father. So si Azariah, no? So it's like a prophecy dahil the Spirit of the Lord, God, came upon Azariah, the son of Oded. The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. Pag hinanap natin si Almighty Father, mahanap natin, tatay natin. But if you forsake Him, He will forsake you. Pero pag nireject natin si Almighty Father, ire-reject niya tayo. For a long time, Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law. Maraming matagal na panahon na ang Israel walang kinikilalang Diyos, walang nagtuturo, at walang batas or law na sinusunod, no? But when in their trouble, they turned to the Lord God of Israel and sought Him, He was found by them. So, yung mga tao, kanya-kanya sila ng ginagawa, pero pag may mga problema sila, kay Almighty Father sila tumatakbo. Tumatakbo lang sila kay Almighty Father kapag may kailangan sila.
Pero pag wala silang kailangan, pag maayos ang buhay nila, kinakalimutan na si Almighty Father. So tayo, kahit na maayos ang buhay natin, hindi natin kakalimutan ng tatay natin. Verse 5, and in those times, there was no peace to the one who went out, nor to the one who came in, but great turmoil was on all the inhabitants of the lands. Puro kaguluhan. Walang peace. Yung nation natin, yung buong mundo, walang peace. Meron bang peace sa mundo na to? Meron. Pag meron tayo, di ba, na mga competition ng bawat bansa, nagsasama-sama. May peace ba rin? Nag-aaway-aaway nga yung mga contestants? Hindi. Nagpa-promote yun ng peace. Gaya ng Olympics. Nagpa-promote ng peace. Nagpa-promote ng peace ba yung Olympics? Hindi nagpa-promote ng peace yung Olympics. Competition yun eh. Compete. Hindi pa nagsama-sama yun. Sports yun na nagsasama-sama to unite the people. Hindi nag-unite ang people. Nag-aaway-aaway nga, di ba? Nagko-compete nga sila, pagalingan niya. So, asan doon ang nag-unite ang mga tao? Hindi ko maintindihan. Naisip niyo ba yun? Pati yung mga Miss Universe, Miss... Ano ba? Yung mga competition ng pagandahan. Pagandahan! Nag-aaway-aaway mga tao. Hindi, mas maganda yung amin. Hindi, mas maganda. Nag-aaway-aaway, di ba? Hindi naman ang peace. Tapos pag i-interview, we want peace. Oh, it's hypocrisy. Verse 6, so nation was destroyed by nation, and city by city, for God troubled them with every adversity. So, ano ginagawa ni Almighty Father? Para kilalanin si Almighty Father, ginugulo niya ang nation. Pinapakita ni Almighty Father na siya ang powerful, na siya ang nag-create ng mundo na to, kinakalimutan natin siya. Kaya ginagawa ni Almighty Father, He troubled them with adversity, and up to now, si Almighty Father, He troubled us with every adversity. Bakit? Gusto ni Almighty Father na kilalanin natin siya. I-acknowledge our Father. Worship Him. Pero nung ginagawa ng mga tao, ang laki ng problema nila. May gender ko, hindi ko maintindihan. Babae ba o lalaki? May ganang tao. Hindi ko maintindihan. Asexual. Ang babaw ng problema ng mga tao. Samantalang doon sa mga lugar na mga naghihirap, ang problema nila pagkain. Ano? Yung ibang mga mayayamang country, ang problema nila yung gender nila. Samantalang yung ibang mga maghihirap ng mga country, ang problema nila kung paano sila kakain. Tingnan nyo. Kailangan siguro magkaroon ng malaking problema yung mga mayayamang bansa, para ma-experience nila na magutom, para hindi na sila makapag-isip na kung ano ang gender nila. Dahil ang babaw ng problema nila. Hindi natin ipagpipray yun. Hindi ko rin gusto yun na maghirap ang mga mayayamang bansa. Pero gano'n ang ginagawa nila. Anong gagawin niya ngayon ni Almighty Father? Verse 7. But you, be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. Sabi ni Almighty Father, through Azariah. Sabi ni Almighty Father, through Azariah, and the message was for King Asa. But you, be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. So, lahat na maginagawa natin para kay Almighty Father, may reward. Akala niyo wala, no? Merong reward. Hindi man dito sa mundo na to ang reward na ibibigay ni Almighty Father.
the life after here on earth. Napakalaking reward yon, inheritance. Mas malaking abundance pa yon. Hindi naiintindihan ng tao. Kaya ako laging sinasabing hindi naiintindihan ng tao. Kasi most people nowadays are focused on the wealth of this world. Earthly riches ang focus ng tao. Kaya ang ginagawa nila, nanloloko sila ng kapwa-tao, ng abuso ng kapwa-tao, ng scam ng kapwa-tao. Nanloloko. Greedy, selfish. Natatakot na maubusan ng pagkain, natatakot na sa future nila, na baka pag nagkasakit sila, walang mamatay agad sila. Yun ang tinakatakot ng mga tao. Na wala silang dukutin. Kaya nagiging selfish sila. At dumarating yung point na yun na yung kanilang nasa heart. Nagiging wickedness. Wala nang kinikilala. Kahit kadugo. Kahit kaibigan. Wala nang kinikilala ang wickedness. Verse 8. And when Asa heard these words in the prophecy of Azariah, the son of Oded, the prophet, he took courage and removed the abominable idols. Tinanggal niya yung mga idols from all the land of Judah and Benjamin. Pag sinasabing abominable idols, korting tao, korting hayop, korting mga plants, korting kung ano namang mga korte ito na nag-symbolize ng worshiping other gods. So tinanggal ni King Asa yun. From all the land of Judah and Benjamin, and from the cities which he had taken in the mountains of Ephraim, and he restored the altar of the Lord that was before the vestibule of the Lord. Then he gathered all Judah and Benjamin and those who dwelt with them from Ephraim, Manasseh, and Simeon. No? Pinagsama-sama. Galing sa Ephraim, galing sa Manasseh, galing sa Simeon. Pati yung Judah and Benjamin, pinagsama-sama niya kasi may mga dumadayo or nagpupunta ng mga tao sa kanilang lugar na from the tribe of Ephraim, Manasseh, and Simeon. Dahil yung Simeon, nasa gitna ng tribe of Judah, yung land ng Simeon. For they came over to him in great number from Israel when they saw that the Lord, his God, was with him. So, yung tribe of Ephraim, Manasseh, and Simeon, kailangan nila si Almighty Father. Kaya nung makita nila na the Almighty Father was with King Asa, nagpunta yung mga tao sa Ephraim, Manasseh, and Simeon sa Jerusalem. Verse 12, so they gathered together at Jerusalem in the 3rd month, in the 15th year of the reign of Asa. Ano nga ba yung 3rd month sa Jewish calendar? Seven, which usually falls in May to June sa Gregorian calendar. Verse 10, so they gathered together at Jerusalem on the 3rd month in the 15th year of the reign of Asa, and they offered to the Lord at that time 700 bulls and 3,000 sheep from the spoil they had brought. So yung mga plunder, they offered it to the Almighty Father. Kinatay na, ang dami, no? 700 bulls. Ang lalaki na to, kaya ba ng isang tao to gawin? Hindi, no? 7,000 sheep. Dami. Then they entered into a covenant, a contract, a promise,
a testament, a treaty, or a pact. Yun ibig sabihin ng covenant. To seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul. Kaya nga sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your mind, and with all your strength. Bulol na ako. Dahil si Almighty Father, yun lang naman ang require niya sa atin. Mahalin natin siya. At pag minahal natin siya, ibibigay niya lahat. Lahat. Hindi dito sa mundo. Ibibigay niya yung blessings, yung abundance, yung pure joy and bliss, peace, lahat. Ibibigay ni Almighty Father. Kung ano man yung hollowness sa heart natin, ibabalik ni Almighty Father yon. Dahil nung pinanganak tayo sa mundo na to, meron tayong hollowness sa heart natin na si Almighty Father lang ang makakapag-fill ng void. Inalaw ni Almighty Father yon so that we may search for Him, to seek Him. Pero yung mga tao, ang ginagawa nila, instead of worshiping the Almighty Father, acknowledging the Almighty Father, feel nila yung void na yon with recreational drugs, with the lust of the flesh, or lust of the eyes, and the pride of life. Yun ang void, yun ang ginagamit nila para ma-fill yung void na yon. And after some time, nawawala na naman yung kung ano man ang nilalagay na sa puso na, kasi ang nilalagay na sa puso na ay basura. Pero pag ang nilalagay natin sa puso natin ay ang true riches, yun ang true riches, the Almighty Father. We are fulfilled. We are satisfied. Verse 30, and whoever would not seek the Lord God of Israel was to be put to death, whether small or great, whether man or woman. Bakit ito ginawa? Dito sa verse 13, bakit ipapapatay? Kung hindi ka magsisik na, kung hindi mo hahanapin si Almighty Father, bakit yun ang commands or yun ang gusto ng king na ipapatay ang mga tao na hindi hahanapin si Almighty Father? Kasi nakakahawa. Gusto ng king na lahat ng tao maging maayos. Ngayon kung merong tao na ayaw sumunod sa command na yun or sa covenant na yun or sa kontrata na yun, dapat patayin yun dahil walang kwentang tao yun, makakapagkalat lang yun ng kadumihan sa buong lugar. Makaka-impluwensya ng wickedness. Kaya nga ang mundo ngayon punong-puno ng wickedness dahil lagi tayo na-impluwensya ng wickedness. So, sa internet lang na-impluwensya na tayo ng wickedness, diba? Yung kapitbahay mo, na-impluwensya ka ng wickedness. Yung mga kasama mo sa school or sa trabaho mo, na-impluwensya ka ng wickedness. Alam mo, mag-chismis kayo, sisiraan nyo yung tao, na-impluwensya na ng wickedness. Or yung boss mo, na-impluwensya ka ng wickedness, sasabihin sa'yo ng boss mo, gato ang gawin mo, para makapanloko tayo ng tao. Meron ganon sa internet. Kakuntsaba. Ini-influensya ng ibang tao na gumawa ng kadumihan. Maraming ganon sa internet, maraming ganon sa totoong buhay. Minsan kaibigan mo pa, minsan kakilala mo pa. Akala mo all your life you've known the person already, but because of wickedness and greediness, hindi pala. Verse 14, then they took an oath before the Lord with a loud voice, with shouting and trumpets, with ram's horn. Maganda yung tunog ng ram's horn, yung shofar, no? Tan-tan-tan! Ay, gano'n. Maganda yung tunog nun. Natutuwa ako sa tunog na yun. Parang may peace na dala-dala yung shofar na pag tumutunog. Parang kingly, no? Or royalty yung dating.
familiar, no? Parang gustong-gusto kong marinig yun. Yung tunog. Verse 15, and all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart, and sought him with all their soul, and he was found by them, and the Lord gave them rest all around. Dahil hinanap nila si Almighty Father, at nahanap naman nila, at ngayon, si Almighty Father, He protected them. He gave them rest all around. So, ano ngayon ang ginawa ni King Asa sa kanyang grandmother niya to, no? Si Maaka. Si Maaka ay wife ni Rehoboam, granddaughter ni Absalom. So, ito si Maaka. May lahing Geshurite, granddaughter of the Geshurite king or great-granddaughter. Kasi, great-granddaughter, sorry. Kasi granddaughter siya ni Absalom, no? So, ito rin ay great-granddaughter ni David. Pero tinanggal sa pwesto si Maaka kasi merong queen mother. Nung time ni King Solomon, ang queen mother was Bathsheba. Ngayon, itong time ni King Asa, ang queen mother or grandmother, yung kanyang lola na si Maaka. Also, he removed Maaka, kahit lola niya. The mother of Asa or the grandmother of Asa, the king, from being queen mother. Imagine, may position, queen mother, tatanggalin mo. Kahit ba ikaw ay isang grandmother, pero kung wicked ka, tinanggal ni King Asa because what? She had made an obscene image of Asherah, a Canaanite deity. Kaya natin si Asherah, lagi nababanggit, si Asherah, si Astarte, si Ishtar, Ashtoreth. Na, ulitin ko, Canaanite deity na time pa ng Tower of Babel. So, ito si Asherah, ginawang Diyos ng mga tao. Asawa to ni Nimrod. Sinamba nila tao. So, itong si Asherah also symbolizes fertility. Ito rin si Asherah ang tinatawag na Queen Mother or Heaven, Queen of Heaven, Queen of Heaven, itong si Asherah, na ito ay wickedness dahil walang queen ang heaven. Walang queen ang heaven. And Asa cut down her obscene image. Ibig sabihin, malaswa. Malaswa yung ginawang image ni Maaka ng image ni Asherah kasi obscene image, malaswa. Bakit malaswa? Kasi si Asherah nagsisymbolize ng fertility. So, ano itsura ni Asherah? I-search nyo. I-search nyo si Asherah. I-search nyo si Asherah. Obscene image. Then crushed and burned it by the brook Kidron. Yung image ni Asherah, dinurog. Hindi lang dinurog, sinunog pa. Ang history din ito si Asherah. So si Nimrod, asawa niya, si Isis, si Ishtar, Asherah, Astarte. Ngayon namatay si Nimrod, naiwan, inulit ko lang na naiwan si Asherah. Ngayon si Asherah, nabuntis siya. Pero wala na si Nimrod. Pero ba't siya nabuntis? Kasi nga meron silang blue lotus flower. So kung i-check nyo yung mga hieroglyphs, may drawing doon ng mga blue lotus flower. Yung blue lotus flower para yung drugs. Meron yung component na nakakaiba ng brain ng tao. So nabuntis siya.
Sinasabi niya na ang tatay ay si Nimrod at ipinanganak niya si Nimrod. Ibig sabihin, asawa niya si Nimrod na namatay, tapos ano bang tawag doon? Reincarnate na anak niya si Nimrod. Yun daw yun. Kaya kung meron kayong makikita na isang babae na may hawak-hawak na bata, si Asherah yun. At yung bata na hawak-hawak niya, yun ay si Nimrod. Na asawa niya na ipinanganak daw niya. Dahil nga, gumagamit siya ng blue lotus flower. So kung may makikita kayong image ng babae na may hawak-hawak na bata, yun si Asherah, yung bata, si Nimrod yun, na sabi niya, yun daw ay kanyang asawa na nag-reincarnate. So nakikita ninyo yung religion na kultura ninyo? It's iba-iba ang tawag, pero iisa lang. Demonic. Hindi niya matanggap, no? Alam ko namang hindi niya matanggap eh. And I give you all to the Lord God. Para maintindihan ninyo. Dahil hindi matatanggap talaga ng mga tao sinasabi ko. Naiintindihan ko yun. Gaya ng binanggit ko, no? Na magkakaroon ng mamumula yung dagat na nasa Book of Revelation. Nasabi ko, di ba, algae yun? Hindi nyo matanggap nun, ano? Pero nangyari, di ba? Algae yun na red. Iba-ibang lugar sa buong mundo. I-check nyo. Ngayong year lang nangyari. Pinag-usapan natin yung 3 years ago. Sa Book of Revelation. Verse 17, but the high places were not removed from Israel. Nevertheless, the heart of Asa was loyal all his days. He also brought into the house of God the things that his father had dedicated, and that he himself had dedicated, silver and gold and utensils. And there was no war until the 35th year of the reign of Asa. So, nung time ni Asa, isa lang ang war. Ilan bang war? Isa lang. Saan na ba yun? Si Zerah the Ethiopian. Yun lang ang war na na-experience nila. But since tinanggal ni King Asa lahat ng mga bagay na abominations na ayaw ni Almighty Father, there was peace in the land, the kingdom of Judah. Tuloy na natin, ha? 2 Chronicles chapter 16. In the 36th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah. So, nung 36 years ng king si Asa ng Judah, si Baasha naman ang naging king ng Israel. So, si Baasha, hindi siya related kay Jeroboam. So, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah, that he might let none go out or come into Asa, king of Judah. Kasi nga, the people from Ephraim, from Manasseh, nagpupunta sa Judah to worship the Almighty Father. So, ang ginawa nga ni King of Israel na si Baasha, nilagyan niya ng harang. Built Ramah para walang makapasok or makalabas. Walang pass through. May harang. Hindi makakapunta sila kay King Asa. Dahil nga itong si Baasha, takot.
na baka mawala sa kanya ang kingdom of Israel. Verse 2, Then Asa brought silver and gold from the treasuries of the house of the Lord and of the king's house, and sent to Ben-Hadad, king of Syria, who dwelt in Damascus. So ito na si Ben-Hadad. Na nabanggit natin, di ba? Sa 1 Kings, nabasa na natin si Ben-Hadad. Humingi ngayon ng tulong si Asa. Nilabas niya yung silver and gold sa treasuries of house of the Almighty Father, tsaka sa king's house. Nilabas niya yung mga importante na mga valuable items. Pera yon, silver and gold. Pinadala niya kay Ben-Hadad, king of Syria. Yung Damascus, malapit yun sa Syria. Or sakop ng Syria, sorry. Anong ginawa ni King Asa? He bribed Ben-Hadad using the gold and silver from the temple of the Almighty Father in Jerusalem. Verse 3, Let there be a treaty between you and me, as there was between my father and your father. See, I have sent you silver and gold. Come, break your treaty with Baasha, king of Israel, so that he will withdraw from me. Sabi ni King Asa, sa akin ka na kumampi. Eto na, ibabribe kita, meron ditong ginto ako at silver. Ibibigay ko na sa ito, pero ako lang ang suportahan mo. Huwag mo nang suportahan si King Baasha ng Israel. So nawala ng faith si King Asa kay Almighty Father. Tingnan nyo, yung tao pa iba-iba ng isip, diba? Tayo pa iba-iba tayo ng isip. Nagkakasala tayo kay Almighty Father. But the Almighty Father is faithful to us. So si King Asa, nakita na niya yung power and gloriousness of the Creator of this world. Pero, humingi pa rin siya ng tulong kay Ben-Hadad. Nahinaan siya kay Almighty Father. It's a sin. Hindi siya nag-ask kay Almighty Father, tama ba itong gagawin ko? Hindi siya humingi ng advice kay Almighty Father. Si King Asa. So Ben-Hadad heeded King Asa and set the captains of his armies against the cities of Israel, and attacked Ijon, Dan, Abel-Maim, and all the storage cities of Naphtali. Now it happened when Baasha heard it, that he stopped building Ramah and ceased his work. So sinugod ngayon ni Ben-Hadad, king of Syria, yung Ijon, Dan, Abel-Maim, at saka yung mga storage cities sa Naphtali or the land of Naphtali. So ang ginawa ngayon ni Baasha, nung malaman niya yun, itinigil niya yung paggawa ng Ramah. Then King Asa took all Judah, and they carried away the stones and timber of Ramah, which Baasha had used for building, and with them he built Geba and Mizpah. So nakatiwangwang yung mga slabs of stone and planks of timber sa Ramah. Ang ginawa ni King Asa, kinuha niya yon to build Geba and Mizpah. Verse 7, ito na. And at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, si Hanani, siya yung prophet or seer, no? Kinausap ni Almighty Father si Hanani to relay the message to King Asa. Because you have relied on the king of Syria and have not relied on the Lord your God, nagtiwala ka sa king of Syria pero hindi ka nagtiwala kay Almighty Father. Therefore, the army of the king of Syria has escaped from your hand. Hindi mo na masasakop or matatalo ang king of Syria. It has escaped from your hand. Dapat sana ibibigay ni Almighty Father ang Syria kay King Asa. But since he had treaty with Ben-Hadad, binayaran pa niya, sinuhulan niya.
Sabi ni Almighty Father, hindi mo na makukuha. Wala na, hindi mo na sila masasakop. Where the Ethiopians and the Lubim, not a huge army with very many chariots and horsemen, hindi ba natatandaan mo na yung Ethiopians at saka yung Lubim, marami silang army, millions. Di ba natalo natin? Tinalo ko, sabi ni Almighty Father. Yet, because you relied on the Lord, He delivered them into your hand. Nagtiwala ka kay Almighty Father. Kaya natalo ang mga Ethiopians and Lubim, although they were millions. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole world, or throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. And this you have done foolishly. Therefore, from now on, you shall have wars. Sabi ni Almighty Father. Pinarelay niya kay Hanani the seer. Si Almighty Father, lagi siya nakabantay sa atin. For the eyes of the Lord run to and fro. Nakikita niya tayo ngayon. Alam niya kung ano nasa hearts natin. Alam niya kung ano nasa isip natin. Alam niya kung anong gagawin natin. Kung anong desisyon natin. Alam ni Almighty Father. At siya ay strong. He's the creator of this world. At kung loyal tayo sa Kanya, He's loyal to us. If we are faithful to Him, He is faithful to us. But if we reject our Father, He will reject us. Si King Asa, it's like he rejected the Almighty Father, although he knew already that the Almighty Father is powerful. Kaya sabi dito, in this you have done foolishly, therefore from now on you shall have wars. Dahil foolish ka. Nagdesisyon ka lang sa'yo, na nakalaban mo na yung mga Ethiopians at saka mga Lubim, million sila, natalo. Ito pa kaya, nakukonti lang sila. Hindi ka nagtiwala kay Almighty Father, therefore, ngayon magkakaroon ka ng war. Tahitahimik ng buhay mo, di ba? Gumawa ka ng gulo. Nananahimik ka, nagtitiwala ka kay Almighty Father, ngayon, nagulo ang mundo mo. Sometimes, ganito tayo, tahimik ang buhay natin. Tapos, nag-isip tayo, Lord, teka muna, natatakot ako, kailangan magdesisyon ako. Wala sa ating kamay. Nasa kamay ni Almighty Father lahat ng desisyon. Dapat lang maging open yung heart natin at yung ears natin to hear God's voice through the power of the Holy Spirit. Pag sinabi ni Almighty Father, stay ka lang dyan, stay lang. Dahil siya ang gagawa. Our Father is powerful. He's testing us. Kung magtitiwala ba tong anak ko sa akin? Makakapag-antay ba tong anak kong to sa akin? Tingnan ko nga. Hindi ko muna ibibigay ko anong gusto niya. Ititest ko muna. Anong gagawin kaya ng anak ko? Magtitiwala kaya siya sa akin habang nag-aantay siya? O gagawa siya ng sarili niyang desisyon? At yung desisyon naman niya mali, mapapahamak siya lalo. Masisira ang buhay niya. Alam ko dahil nangyari na sa akin. Kaya sinasabi ko sa inyo. Kapag sinabi ni Almighty Father, stay put ka lang dyan. Manahimik ka. Ganun ang gagawin natin. Kung sino man ang nanlaban sa'yo, kung sino man ang mga away sa'yo or sisiraan sa'yo, ako makikipaglaban sa kanila. Kung ano man ang isipin nila, akong gagawa ng paraan. Ipaglalaban kita, magtiwala ka sa akin. Ito ang nire-require ni Almighty Father. Trusting our Father is also righteousness in His eyes.
Verse 10. When Asa was angry with the seer, nagalit si Asa kay Hanani. Instead of asking for forgiveness, nagalit pa siya kay Hanani and put him in prison. Pinakulong niya si Hanani, the seer, the man of God. For he was enraged at him because of this, and Asa oppressed some of the people at that time. Nagalit si Asa. Instead of asking for forgiveness, humbling himself before our Father, pinakulong pa niya yung man of God. At nang away pa siya ng mga tao. Imagine ang first part ng kanyang life. He was doing good in the eyes of the Almighty Father. He was faithful. But then in the latter part, nagkasala siya. Note that the acts of Asa, first and last, are indeed written in the book of the kings of Judah and Israel. Book of the kings of Judah and Israel, ang sinasabi nito, yung first kings and second kings. No? Kasi yun yung book of kings of Judah and Israel. So nakasulat doon, di ba? Nabasa na natin yung first kings and second kings. The book of first kings and the book of second kings. Nandun, no? Pero itong instance na to, or itong event na to, wala doon sa first kings and second kings, yung tungkol kay Asa na nagkasala siya. Ang nakalagay lang doon, nagkaroon siya ng sakit sa paa. Verse 12, and in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet. Nagkaroon siya ng diabetic feet. Feet dalawa eh. Hindi naman din isa eh. Hindi naman sinabing diseased in his foot. So feet, diabetic feet. Dalawang paa. And his malady was severe. Yet in his disease, he did not seek the Lord but the physicians. Hindi siya humingi ng tawad kay Almighty Father. Hindi niya hinanap si Almighty Father. Ang hinanap niya mga doktor. Ano bang magagawa ng mga doktor? Wala din. Sinong powerful si Almighty Father? Yung mga doktor, ang ginagamot lang nila, yung mga parang ano yun eh, hindi naman na talaga nagagamot yung sakit, kundi pinaprolong lang yung buhay, or pinapahupa yung symptoms. Pero may sakit pa din. Naintindihan natin? Gaya ng gamot na ininom natin, pinapahupa lang, pinapakalma lang sakit natin. Pero hindi naman talaga tayo gumagaling. Sino ang ating great healer? Si Jesus Christ, si Almighty Father. Because our Father created us. Alam niya yung component ng katawan natin. Alam niya kung paano gawin. Yung mga physicians, ang alam lang nila kung anong nangyari, kung ano ang paikot-ikot ng mundo. Pero yung paikot-ikot ng katawan, pero yung kung paano ba itong cell na to naging mata? Paano ba yung cell na to naging buhok? Anong nangyari? Hindi alam ng mga doktor yun. Hindi alam ng science. Hindi maintindihan ng science yun. Si Almighty Father lang. Hindi ma-explain ng science na yung cell nagkakaroon ng mitosis, no? Nagkakaroon ng fertilization, tapos nagma-mitosis, naghihiwa-hiwa. Yung paano itong cell na to, paano itong cell na to nagiging heart? Samantalang katabi lang niya yung isang cell na to, ba't naging buhok? Tapos, hindi maintindihan pa rin ng science yun. At yung Big Bang Theory, it's just a theory.
At lahat ng mga theory, ang science, galing ito sa Greece. Yung mga theory, saan nakuha ng mga Greek yung wisdom na yon? Yung mga words of wisdom, saan galing yon? Mas naunang nabuhay si King Solomon kumpara sa mga Greek philosophers. At alam natin na si King Solomon, dinadayo siya ng different nations just to listen to him. So saan nakuha ng mga Greek philosophers yung kanilang mga kung anong meron sila? Nakuha nila kay King Solomon. At meron pang Greek philosopher na ang nagsabi na ang ito, first philosopher siya. Ancient Greek philosopher, the first ever philosopher. Si Thales of Miletus, taga Greece siya, first Greek philosopher. Ang key theory niya, he proposed that water was the fundamental substance from which everything else originates. Water nag-originate daw lahat. It's the fundamental substance. Sabi ni Thales of Miletus. Ngayon, sa Genesis chapter 1, anong nakalagay sa Genesis chapter 1? Sabi ni Thales of Miletus, water ang fundamental. Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Tubig. Saan nakuha ni Thales of Miletus yun? Na tubig. Dahil unang-una, tubig naman talaga. Saan nakuha ni Thales of Miletus yun? Kay Solomon. Bago pa magkaroon ng light, bago pa magkaroon ng land, the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. And God said the light that it was good, and God divided the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. So the evening and the morning were the first day. Then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Saan galing? Si Almighty Father. Water. Ang first philosopher, ang kanyang key philosophy galing sa water. Ang life. Saan nakuha ni Thales yon or Thales of Miletus? Mas unang pinanganak si King Solomon kaysa sa kanya. Kaya na-obsessed ang mga Greeks sa philosophy. Okay? So, balik na tayo dito. Dahil nga, napunta tayo, no? Dahil ang mga philosophy or philosophers or yung mga kaisipan, galing lahat yun. Yung math, yung science, yung politics, galing lahat yun sa philosophy. Kaya ito, so verse 12, 2 Chronicles chapter 16, and in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, diabetic feet. And his malady was severe, hindi na gumagaling. Di ba pag magkaroon ka ng diabetic feet, hindi na gagaling yung kahit putulin pa. Nung time na to, hindi sila nagpuputol ng paa, nabubulok na lang. Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. So meron ng mga doktor nun. At saan galing ang mga gamot? Ang mga gamot galing sa mga halaman, sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Pero, ang importante sa lahat, ang great healer, si Almighty Father, hindi niya nilapitan. So, Asa rested with his fathers. He died in the 41st year of his reign. So, 41 years siya naging king of Judah.
Hindi niya hinanap si Almighty Father. Noong una, maayos siya eh. Pero nung bandang huli, hindi na niya hinanap si Almighty Father. Hindi nakalagay ito sa 1 Kings chapter 13 na hindi niya hinanap si Almighty Father. And it was sad. Verse 14, they buried him in his tomb, which he had made for himself in the city of David, and they laid him in the bed, which was filled with spices and various ingredients, prepared in a mixture of ointments. They made a very great burning for him. Sinunog. Bakit? Bakit may mga spices? Alam natin na mga hindi lulutuin. Bakit may mga spices? Hindi naman sila lulutuin, ano? Kasi yung mga spices, may mga amoy yan. Gaya ng, ano bang may maamoy? Yung sage. Ano pa yung mga maamoy ng mga spices? Sibuyas. Bawang. Niluto. Hindi siya niluluto, no? Cinnamon. Bango ng cinnamon. Bakit? Bakit kailangan siyang may spices? Kasi nga, yung paa niya. May malady siya sa paa niya. May disease yung paa niya. Ano nangyari sa paa niya? Nabubulok. Pag nabubulok ang isang bagay, nangangamoy. Kaya kailangan ma-mask yung amoy na yon. Kaya nung inilagay siya sa kanyang bed, siya lang ang sinabihan, ano, na nilagyan ng spices. Yung star anise, may amoy din yon. Tsaka yung ano ba yung may mga amoy? Carom seeds. Para instead na yung kabulukan ang maamoy ay yung mga spices. At ano ang ginawa sa kanya? They made a great burning for him. Sinunog yung katawan. Ba't yung iba wala naman nakalagay na sinunog? Siya lang ang sinunog, no? Kasi nga nabubulok yung paa niya. Katakot, no? Acrid smell. Kasi hindi siya nagtiwala kay Almighty Father. So, nilagay ito sa Bible. Nababasa natin ngayon. To put our trust in our Father. And not to lean in our own understanding. Ano yun yung trust in the Lord with all thy heart, and lean not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yun, si Asa hindi ganoon ang ginawa niya sa kanyang latter part of his life. Kaya nasira siya. So tayo, magtitiwala tayo sa tatay natin. Ang gusto lang ni Almighty Father, relax lang tayo. Siya ang gagawa lahat. We don't have to lift a finger. No? Kasi nung may ginawa si King Asa, saka nagkaroon ng problema siya. Pag sinabi ni Almighty Father na manahimik ka, manahimik ka. Susundin natin yung tatay natin. Kasi sometimes may samahin na hindi kailangan baka kailangan gusto kong gumawa, nangyayari rin sa akin. Gusto kong gumawa, gusto kong may mangyari, gusto kong parang gusto mong tulungan, hindi mo matutulungan si Almighty Father dahil siya kaya niya. Tayo hindi natin kaya. Kahit gumawa tayo ng gumawa, kung ayaw ni Almighty Father, walang mangyayari. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin.
It's a test for us to trust Him. Thank you, and God loves us all so much.